5 kayong abogado in the Senate ngayon po, 'di ba, sa 19th Congress, Senator? Opo, 5 na lang po. Opo. Opo, 5 na lang po kayo. Ngayon, si Senator Chis, ihiwalay na po natin. Yung pong 3 pang abogado, ano ang pananaw dito? Inyo ba sila nakakausap? Kasi yung tatlong yun, Ted, they belong to the majority. Ayoko nang kumausap ng personal sa majority kasi kausap ko na si SP. Mhm. Kami na ni SP ang nagdedebate eh. Mm. So, ang assumption ko, siyempre, si SP, bago naman siguro siya magsalita, kinakausap na niya yung members ng majority niya para back upan yung sinasabi niya, yung position niya. Alam niyang may backing ng kanyang kasama sa majority. So, at least, ayokong talunan si SP at dumiretso ako sa members ng majority. Siya, obligasyon na niya yun. Hindi dapat sa akin yun. Minority po ako eh. Ako yung minority leader. Opo, Ang opo. kausap ko lang si Senator Risa Ontiveros. Opo. Pero di pa sa usapin pong ito, pwede na ho nating this will transcend the issue of majority minority simply because this is kaninyo, di ba? Ang pinag-uusapan na po natin dito ay constitutional provision on your obligation. And Correct. opo, go ahead, sir. Correct. At naisulat ko na rin naman yan. Sinulat ko naman kay SP Cheese, na-cover naman ng media. Mhm. Ako'y magugulat kung meron tayong kasama sa Senado na sasabihin niya, ay wala akong kaalam-alam sa issue na ito. So, alam na nila yan. Alam na nila yan ngayon kung sang-ayon sila sa posisyon ng minority, sana na sabihan na nila si Senate President. Pero nung kami nag-usap ni Senate President, binisita niya kasi ako sa Marikina. Yan yung pagkatapos nung pinablish na niya yung schedule niya. Tinanong ko siya, Senate President, can I make the assumption that itong linabas mo na mga detalye, may kalendaryo ka na, meron ka pang ibang mga proposed ideas, ito ba ay nakonsulta mo sa majority? Ang sabi niya sa akin, tama yung assumption mo. So, gano'n na po yun. So, let it be. Let it be. So, alam ko na kumpiyansa at malakas ang loob ng Senate President kasi nakonsulta na niya yung kanyang posisyon sa kanyang grupo sa majority. So, mukhang gano'n na nga, Ted, ang nangyari. Kaya walang nagbago. Suportado naman pala ng majority kahit yung original position or opinion ni SP Cheese. So, siguro, ako tuloy-tuloy lang akong ipapaliwanag ko yung aking posisyon na hoping na merong magbago ng isip. Lalo na ng member ng majority sa Senado ngayon, yung member ng majority ngayon. Kasi nasayang na yung 1 buwan, so pwede pa tayong ma-save natin mga 3 buwan pa. Pwede pa natin ma-save yan. Save, anong meaning ko ng ma-save? Yung magamit yung oras ba? Na maumpisahan na yung mag-convene na kami as a court, tapos pasagutin na yung impeach official, pasagutin na yung mga prosecutor, and then pag matapos na lahat ng preliminary motions of preliminary matters, malay mo, makaumpisa ng trial, yung presentation of witnesses and evidence. Sa totoo lang po naman din, kaya itong tapusin naman talaga at yung pong panahon ng due process na ibibigay po sa magkabilang panig, kaya pong maibigay hanggang at least by June 29. June 30. June 29, tama. Kasi alanganin yung June 30, tanghali. Opo, di ba? Di po ba? Tama po yun. Pero yun na nga, ang nangyari ngayon, sa debate lang natin sa meaning ng fourth read, naubos na 1 buwan.